Hello guys, good evening sa inyong lahat. Good morning, good day, good night, kung saan man po kayong bansa naroroon. So, tayo ngayon guys ay nagre-relax kasi kanina duty ako. So, ayan, marami ng puting buhok tayo. So, ganun talaga eh. Tumatanda na talaga tayo guys. So, hello guys. Hello everyone to all who speak English, who understand a little bit English because my English is not perfect. So, tingnan muna natin guys. I will try my best to speak English but is not perfect. So, ngayon guys ganito. Kaya tayo magbablog ngayon kasi um, dahil gusto ko lang makapagbigay ng good advice sa mga Pilipina or sa mga OFW na um, bago pa lang sa abroad or yung mga nag-a-adjust pa lang or yung mga may balak mag-abroad. So, kumbaga, uh, gusto ko lang kayong bigyan ng magandang advice kasi um, naranasan namin yung um, buhay sa abroad kung papaano talaga mag-adjust. So, ayun. Kailangan talaga naming i-share sa inyo para maano kayo ng kunting, alam nyo na, ng kunting, tawag dito, ng kunting idea kung papaano kayo kung gusto nyo talaga sa abroad, magtrabaho. So, nasa sa inyo yun kung gusto nyong mag, kung gusto nyong adventure or gusto nyong magkaroon ng experience kung papaano magtrabaho sa ibang bansa. So ngayon naman, okay, ganito na lang. Unahin ko na lang muna yung kung bakit paano ako nakapunta dito kasi dati na sabi ko na yun eh, kaya lang matagal na kasi yun. So baka nagbabaka sakali lang ako na merong ibang may mga bagong bagong subscriber or sana Lord may darating million na viewers yung aking vlog kasi yung vlog ko kasi sobrang simple naman, hindi talaga ako um, marunong mag-edit kagaya ng iba. So, pero tinatry ko po guys na ano ko yung pag-i-edit, pag-aralan ko talaga. Kaso palagi akong diretso lang eh, hindi ako nag-edit eh. So, kung ano lang yung naano ko ngayon, yung nabidyohan ko ngayon, upload ko na yun lahat. So, dati, inaano ko pa, tinatry ko pa dahil nga, minsan, sobrang busy talaga. So, hindi, hindi ko natapos-tapos. So, ngayon naman, bakit ako naglalagay ng ganito, guys? Kasi, dahil ang trabaho ko is, minsan sa loob, minsan sa labas. So, dahil sobrang init ngayon, summer, so, kailangan talaga maglagay nito. Kasi kung hindi, masunog tayo sa araw. Kasi ngayon umaabot na ng 32 degrees Celsius eh. So habang nagba-vlog tayo, habang nag-uusap tayo, so ganito ang gagawin ko para kahit papaano merong para bukas hindi na ako maglagay. So ngayon guys, maaga pa kasi ang gising ko eh. Ngayon guys, if you have a plan to work in abroad or wherever you are in Asia or Africa, if you want to work in Europe, so you have to be wise, patience, um, very, you have to work very hard and about 8 hours, 6 to 8 hours, and 5 days a week. So, yun lang sana maintindihan ng mga ibang yung mga nasa ibang bansa. So that is why
That is why I am telling you guys, I give you advice because we all already work here in Europe many more years. So that is why we have already this kind of experience, a very hard working person like me. So because the Austrian people, because I live now, I'm working now in Austria, and Austrian people are very hardworking. Hardworking, on time, very on time, and self-discipline. Ibig sabihin, pag nandito po kayo sa Europe magtrabaho, wag na po kayong magpautos. Kailangan kung anong naka-assign sa inyong trabaho, kayo na gumawa ng paraan na matatapos ninyo yun within 8 hours or 9 hours kung ano man yung nasa contract ninyo. So kasi dito ayaw nila yung turuan kanila ng 3 araw or 4 na araw, pagkatapos nun ikaw na bahala ikaw na bahala kumusa araw-araw. So hindi na kailangang, wala nang nag-uutos sa'yo. Kung ano yung inassign sa'yo, ikaw na magtapos nun. Ikaw na tatapos nun mag-isa. Or kung may kasama ka man, di mas maganda. Pero kung minsan kasi guys, pag may kasama ka naman, tapos masusungit pa, tas hindi pa maganda yung ugali, mas napapagod ka kaysa sa sariling. Kasi, kumbaga, pagod ka na nga sa trabaho, tapos pag masungit pa yung kasama mo, dagdag pa yun sa pagod sa isip at saka sa katawan. So, kaya dito, um, may mga company na rin akong pinasukan na sinabi talaga ng amo na ayaw nila ng nag-away-away, tsaka ayaw din nila na ng tsitsismisan sa isa't isa, at ayaw din at iniiwasan din yung lalo na yung nagsusungit. Oh, talagang sinasabi na yun ng pinakaamo. At saka gusto ko yung mga ganun kasi para aware na yung mga tao na sobrang masungit ang ugali na akala mo mataas. Alam mo na, kasi may mga tao talaga na mataas ang tingin sa sarili, 'di ba? Yung lalo na yung medyo magaling-galing sa trabaho, yung parang akala mo lahat alam, 'di ba? Kasi meron naman talagang ganun may mayabang ba sa totoo lang. So, kung mayabang ka, mag-adjust ka na ngayon kasi at saka kahit nandito na kayo sa Europe, kung alam niyong mayabang kayo, mag-adjust na tayo kasi alam niyo, sa totoo lang, yung iba diyan, ayaw lang nila magsalita kasi ayaw nila makipag-away. Kasi karamihan, kapag sinasabi mo yung totoo, biglang iinit ang ulo nila sa iyo, aawayin ka. Mm. Ngayon katulad nung meron din akong dating na sa trabaho ako sa restaurant, meron akong supervisor. Pero hindi ko kasi alam na supervisor pala siya. Tas yung kasi yung trabahong yun is minsan na-assign kami sa restaurant, minsan na-assign kami sa factory kasi magkatabi yun iisa lang may-ari. Ngayon, ah, gumagawa kami ng yung parang tama, yun, lumpia. Gumagawa kami ng lumpiang Shanghai. Ang dami-dami, 'di ba? Matrabaho kasi yung lumpiang Shanghai. Tas ako pa naman, hindi talaga ako minsan magaling magganon sa lumpia, 'di ba? So, pero talagang tinetry ko, talagang binibigay ko yung best ko para maganda yung pagkagawa ko. Tapos, ah, parang may sinabi siya. Tapos alam mo ako naman may pagkaano din ako minsan magsalita. Sabi ko kung tahimik ka, mas mabilis tayong matapos, sabi ko gano'n. Ay, nung sinabi ko yun, nag-ano na talaga siya. Nag-iba na talaga siya. Oo, nag-ano na talaga yung tingin niya sa akin. Kaya nagulat din ako sa sinabi ko. Ba't ko sinabi mo yun? Kasi parang nagreklamo siya na parang ang dami-daming trabaho, ganun ba? Pero sabi ko gano'n, kung tahimik ka, sabi ko mas mabilis tayong matapos. Ginanon ko. So, kaya minsan yung pagkadiretso natin ng salita, minsan nagagalit sila. May mga tao talagang ganung ayaw. So, ngayon, kaya mula noon nag-iingat na din ako sa mga sasabihin ko na hindi ako makasakit. Kasi kahit ako rin talagang natututo din ako sa mga sinasabi ko na minsan yung alam nyo na yung padalos-dalos. Hindi naman kasi ibig sabihin na masama tayong tao. Hindi yun Kaya lang kasi simpre diretso lang tayo minsan ba. Ganun lang. Walang yun, walang kinalaman doon yung ang tayo na mayabang tayo or so, kundi hindi. Kumbaga diretso lang talaga ako. So ayun, di pansin ko na yun nga na siya, na medyo na siya sa sinabi ko. Kasi siya pala yung supervisor. Kasi yung time na yun is nasa restaurant ako na assign. So, hindi ko alam na siya pala yung supervisor doon.
So, ngayon guys, dito na tayo sa about sa trabaho. So, yung ibibigay kong good advice sa inyo is, pagdating dito sa Europe, palagi kayong on time sa trabaho at dapat malinaw palagi ang inyong ah, side. Kung anong gusto mo sa trabaho, halimbawa yung sahod mo, halimbawa anong oras ang pasok mo, tapos anong araw ang day off mo. Tapos kung meron ka mang gusto mo magbakasyon, halimbawa, nag-start ka sa trabaho, nagtrabaho ka halimbawa ng 4 months na, naka 4 months ka na sa trabaho, tapos gusto mo magbakasyon ng mga 5 days. So, sasabihin mo yun mismo sa amo mo. Hindi pwedeng sasabihin mo yun sa kasama mo, uy, sabihin mo nga doon kay amo na, na magbabakasyon ako ng 4 na araw. Hindi pwede. Lahat dito ikaw. Lahat ikaw mag-communicate sa amo mo, ikaw lahat mag-communicate sa mga kasamahan mo, saka dapat lahat malinaw. Saka iwasan natin yung masyadong pikon. Oo. Huwag tayong pikon at huwag tayong tatahimik kung masama yung loob natin. At saka huwag tayo alam nyo na, wag. At ito guys, ang tandaan natin. Pag nasa Europe kayo, huwag na huwag kayong manuntok, huwag na huwag kayong manakit, at huwag na huwag kayong kung anumang mga sakitan na kagaya ng ginagawa ng iba sa Pilipinas na pagkagalit, babalikan nyo yung tao tapos patalikod yung suntukin. Hindi pwede yun kasi dito wala kang kawala. Pag once na nakit ka dito ng tao, kahit kurot yan, magbabayad ka na, mayroon ka pang may record ka na sa pulis. Parang NBI ba? Parang ganoon. So, wag na wag kayong manakit. Yun lang ang number 1 na payo ko. Pangalawa is, kailangan malinaw kayong magsalita. Explain nyo ng mabuti yung side nyo. Wag agad sumama ang loob nyo na nasa isip lang pala ninyo yun, na hindi pa ninyo nasasabi sa amo nyo, or hindi pa ninyo nasasabi sa mga kasamahan nyo. Ngayon, pag mayroon namang mga kasamahan na masusungit, diretsuhin nyo. Diretsuhin lang ninyo. Pero wag kayong pasigaw magsalita. Sabihin nyo lang, lapitan mo siya, yung kasamahan mo, at tingnan mo sa mata sa mata. Sabihin mo, wag kang magtaas ng boses kasi ayaw ko ng ganyan. Ganun mo lang. Ganyan lang. Wag kayong sumigaw, sabihin nyo ng diretso. Ganyan. Ganun lang. Tapos, kasi ang karamihan kasi sa atin sa mga Pilipino, kapag hindi kasi natin na voice out kaagad yun, iniisip natin yun eh. Palagi natin yung nasa isip, tapos bigla na lang sasabog ng mga ilang araw, magsuntukan na, 'di ba? So, hindi ganoon. Dito, mo kaagad, i-confront mo kaagad para sigurado na hindi ka magtatanim ng sama ng loob. So, ganun ginagawa ko. Yun yung natutunan ko sa mga puti. Hindi pwedeng kimkimin natin dito, kundi kaagad, agad natin. Sabihin agad natin sa kanila ng maayos. Ganun lang. Kung sa amo naman, kagaya nung kailan ba yun sa trabaho, meron kasing isang bus na dumaan sa amin. May isang bus na dumaan. Eh, siyempre, pag isang bus, 50 to 60 katao na yan eh. Tapos, siyempre, nag-CR sila, ganyan, nag-CR. Eh, ang CR doon sa kabila, sa babae, dalawa lang na CR. So, ngayon, meron doon sa kabila na ang gumagamit is mga trabahador lang. So, ang ginawa ko, binuksan ko yung sa mga trabahador lang. Tapos sabi ni amo, nakita ni amo, ay sabi niya, hindi pwede gamitin yan. Tapos sabi ko, madam, okay lang. Sabi ko, lilinisin ko yan pagkatapos kasi punong-puno na doon. Sabi ko, wala nang sabi ko, ang punong-puno na doon, ang tagal nilang naghintay. Kaya binuksan ko itong personal. Sabi ko, walang problema, lilinisin ko po yun after umalis sila. Sabi, sige, okay, sabi niya gano'n. So, 'di ba? So, at least malinaw kasi piniliwanag mo. So, minsan kasi buti na lang na ko din. Kumbaga, siyempre, minsan pag manager, pag nagsabi ka ng ganun, hindi talaga. Pag sinabing hindi, di ba? Paggalitan ka talaga. Buti naman yung manager namin is nakakaunawa. Kasi makikita mo, tambak sila sa CRO. Dalawa lang sa loob, tapos naghihintay sa labas, mga 12, di ba? 12 naghihintay sa labas, tapos dalawa yung nakaupo doon. Hindi mo alam kung ilang minutes pa doon. So, pinagamit ko yung isa. So, yun. Buti na lang mabait din yung amo talaga namin. So, hindi yung nagagalit na So, 'di ba? So, at least pinapaliwanag mo ng maayos, no?
Nung nakaraan din, ganun din ang nangyari. May bus din na dumaan, tapos nakita din ng isang assistant supervisor. Sabi niya, sabi niya, hindi